Ito na guys yung ating artichoke. Titikman natin. Hindi ko alam kung paano kinakain. Kung ano ba yung dapat tanggalin. Ala, nabali na yung artichoke natin. Oh, di ba? May laman siya. Pero hindi ko alam kung lumaki yung laman niya. Nabali siya guys kasi sobrang haba nito. Tapos nakaipit siya dito. So, ang gagawin natin, pipitasin na natin to. Titikman natin kung masarap ba talaga yung artichoke. Hindi ko alam kung tama yung pronounce ko. Correct nyo na lang ako. Tapos, pitasin natin ito para lumaki pa yung ibang bulaklak niya. So, sabi, kailangan daw ay sarado pa siya pag kinain. Ayan, parang wala pa siyang laman. Ayun no guys, so tingnan nyo, may mga laman siya. So, akala ko hindi nga siya magbubulaklak. Ito na nga yung ating artichoke na nakuha natin doon sa ating garden. Medyo maliit pa siya. Actually, lumalaki pa siya ng ganyang kalalaki sa mga nakikita ko. And, dinanim ko to ng January, February. Tapos, ngayon lang siya namulaklak habang tayo ay nasa Pilipinas. At, ayan nga, since naputol na rin lang siya, hindi pa siya lumalaki ng husto, ay kinuha ko na rin siya para matikman din natin. Hindi ko nga lang alam kung may laman na siya. So, sinerch ko na muna kung paano siya lutuin. Yun nga daw, ay kailangan mo na siyang i-boil yata para masipsip natin yung mga dahon niya. Kay Sandra yata, napanood ko din siya kay Sandra V ng Italy. So, ayan, napanood ko din siya. So, thank you sa'yo, Be. At magkakaroon tayo ng taste test. Titignan natin kung masarap ba siya. Kasi naku-curious lang ako kasi bulaklak siya, diba? So, kung ano kaya ang lasa niya. So, ayan guys, yung ating artichoke. Kailangan natin siyang lub-lub. Kailangan daw ay ilaga siya ng husto. Ayan. Ito na guys yung ating artichoke. Titikman natin. Hindi ko alam kung paano kinakain. Kung ano ba yung dapat tanggalin. Hindi ko alam kung ito ba siya. Kasi parang wala naman siyang laman. So tatanggalin na lang natin itong ilalim. Ayan. Parang walang mga laman itong mga bulaklak nga nasa ilalim. Kasi sabi nila medyo mataba dapat itong ilalim. Pero ano ba yung lasa niya? Naku-curious lang din ako dito eh. First time ko to guys titikman. Kahit sa Japan kasi guys wala na ito. Hindi nagtitinda ng ganito sa market. Kaya wala akong nakikita mga ganito. So, ayan. Parang wala naman siyang laman. Manipis lang. Pero parang dito sa part lang na to medyo maumbo. Yung ba kinakain niya yung parang nandito sa part parang kamote. Alam nyo guys, yung amoy niya, para siyang bulaklak na medyo meron siyang mint flavor. Ganun yung amoy niya. Pag kinakain nyo siya, para siyang inihaw. May scent siya ng parang binarbecue. Ganun yung amoy niya. O dahil dun yan sa scent, no? O dahil dun sa aroma ng bulaklak niya. Hindi siya masyado mataba, pero may nakukuha rin ng kahit paano yung dito sa ilalim niya. Parang natikman ko na to eh. Nakapagtsaan na ako ng ganito. Lasa siyang tampopo o yung dandalayon na tsaa. Ito may konti siya. Ang texture niya parang kumakain ng malambot na. Ito lang part lang na to actually. Meron na siyang laman. Hindi ko lang alam yung sa iba. Baka dito may laman. Korea artichoke. Tapit ako taro? Hindi na alam na asawa ko to eh. Kasi first time lang namin talaga ito nakakita. Kukuno bundag kita birariru. Tabi-timite. Zasai mitai. Kore ga hana. Artichoke to yun naman. Do na aji? Takenoko mitai. Bamboo mitai. So may pagka-bamboo yung ano niya, yung aroma niya. Sukuna sarap. Pero may aroma talaga siya ng bulaklak guys. Yung tampopo. Aroma siya ng yung dandelion. Kasi may pagka-mint yung lasa niya. Para siyang malapit din sa lasa ng celery. Parang ganun. Yung meron lang akong mamalit dito. Next time papalaki natin yung iba. Para makita natin kung nagkakalaman ba hanggang dito. Kasi wala ko idea guys. So kayo na mag-comment kung may laman siya hanggang dito sa ilalim ng petals niya. Kasi ako, yung kinakain ko lang, itong area lang na to kasi wala talaga siyang laman. Doon sa malapit na, doon sa buds, may laman na siya pa unti-unti. Ayan, nagkakalaman na siya. Nakakabitin siya kainin. Parang kumakain ng may pagkamani. Ang lasa niya.
Dito niya sa area, ayun, nakakain. Ang galing naka-invento nito ha, yung nakaisip kainin to. Ayun. Medyo dami-dami na yung nakakain natin laman doon sa may part ng gitna na. Ang laman niya para kayo kumakain ng mani. Yung maning nilaga. Na meron siyang aroma ng bulaklak. Bulaklak. Kore tabi-tabi Marco kono bubong. Kore ga mo haiteru. Saki no ga amari haite nai kara. Kore ga ma haiteru. Do. バンブみたい。 Oh. Si Papa ang nalalasahan niya para daw bamboo. 少なさら。 Para daw ano guys, yung bagong tubong bamboo, tama. Yung sariwa, hindi pa yung matagas ha. Ganun yung lasa niya. Tapos tinitingnan natin kasi kung hanggang saan yung ano niya. Yung kanya makakain natin. Gusto ko yung lasa niya guys kasi hindi lang siya yung parang lasang gulay. Meron siyang twist eh. Meron siyang naaamoy na parang inihaw na parang mentol yung lasa niya na may pagka celery. Ganon yung ano niya. Ewan ko lang sa iba ah. Ang harap niya. Malambot na yung part na nasa loob. Ito. Nasama ko na siya kainin. Nakakatuwa yung nakaisip na kumain ito. Tapos dito daw sa part na to, meron siyang parang mga ano ng bulaklak. Ayan, yung parang pinaka magiging ano nila, yung paglalabasan ng pollen. So tatanggalin daw yun. Sinearch ko to sa YouTube actually kung paano siya kainin. Kasi wala nga tayong idea. The first time ko nga ito nakita. Ayan ganyan yung itsura niya, fiber yung ano niya pa. Yung, ano tawag doon? Paglalabasan ng ano? Kasi paglalabasan ng pollen. So, ayan guys, ito daw yung kinakain sa area na to. Actually, ako nang binubuksan to ilaw kasi nasisilaw lang ako eh. So, ito daw yung kinakain guys, yung pinakailalim ng kanyang bulaklak. So, tikman natin. Pareho ng lasa niya, mas marami nga lang laman to. Para siyang patatas na medyo hilaw pa pag kinain nyo. Medyo malutong na patatas. Hindi ko alam kung ano mga benefits niya. Bakit kinakain siya ng karamihan. Siguro marami itong benefits guys. Kaya kinakain na daw. Parang kumakain ng mais. Ganun yung nalalasang ko sa kanya. Hanggang dito kanain ko. Masarap siya guys. Masasabi ko na nabetan ko siya. Pero yung mga natira natin papalakihin natin ng gusto para may laman. Kasi medyo nakakabitin talaga kainin.